Malu de los Santos, makinig ka. Samahan nyo guys, nagbuwa ng video reactions dito kay Malu de los Santos. So try natin guys, sagutin natin yung kanyang mga paratang dito sa kanyang live. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. And this Barzanyo again. At samahan ninyo guys na gumawa ng video reactions dito. Syempre kay Malu de los Santos. Napapainda, yeah. At syempre, bago lahat guys, gusto ko muna i-shoutout syempre ang nag-iisang ama ng Kalingap dito sa Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos. At syempre sa nag-iisang director ng Kalingap na si Kalingap Rob. Jason, talagang nagpapa-viral ng video dito sa Kalingap. Ako Kalingap Edo. At syempre, shoutout natin ang ina ng Kalingap na si Ate Edna, yung mabuting asawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Mr. J. So anyway guys, no, nakikita niyo naman guys sa ating thumbnail, no, OFW may reklamo. So actually kanina may nag-send lang din sa akin, nakita ko, no? Actually nag-appear lang to sa channel ko at napansin ko may isang OFW doon na may reklamo dito kay Malu de los Santos. So hindi ko po alam kung gaano katotoo to. No, pero syempre mas maganda mapanood natin. At the same time, kanina nakita ko yung live ni Malu de los Santos, no? Kaya lang parang nabanggit ata pangalan ko na parang pinapalabas niya na ano daw ako, magaling daw magpaikot. According to her, no, ako to ano daw, magaling daw magpaikot. Pero tingnan natin guys, baka naman totoo. No? Kaya guys, tandaan nyo guys, po-focus lang po ako sa issue. At the same time, bibigay ko yung respeto ko kay Ma'am Malu de los Santos. At syempre, kahit sabihin na natin, hindi mo binanggit pangalan ko, pero sinabi mo. No? So, meron yung danger sa community ng Kalingap, at sa may danger yan sa community ng Rochelle. Kaya sa mga Rochelle fans, makinig kayo maigi. No? Pero tandaan nyo guys, po-focus ako sa issue, hindi ako manlalait dito. No? Hindi ako, ano dyan guys, hindi ko siya sasabihin ng masasama. Po-focus tayo sa issue. No? At tignan natin guys. Pero i-play muna natin. So disclaimer guys, una-una hindi ko siya aawayan. At the same time, ito po ay sasagot lang ako sa narinig ko. Kasi ang tinatopic niya dito, si Bro Bobby, no? Shout kay Bro Bobby at kay isang kay Lods. Kaya lang habang pinapanood ko, sabi ko dapat to tigil na, okay na. Kaya lang nabanggit yung ano daw, mananampal daw 100,000. What the fuck? Guys, sa mga di po nakakaalam, yung 100,000 na yan is sarcasm yan. Kasama ko si Boss Bololoy. Kasi niloloko kami at inaapi kami noon. Nasabi kami ay as a Rochelle reactor, pag daw wala kami ma-react, magdidildil kami ng asin. Kaya lang ang ginawa ng mga tanga, what the fuck? At bobo, what the fuck? Pinutol yung sinabi ko, sasampalin kita 100,000. Pero hindi kinuha yung pinakabuong video na kung saan sinabi ko, mananampal ako ng 100,000 kasi sinasabihan kaming magdidildil ng asin. Ang tawag doon, sarcasm. Ilbis na murahin kita, sarcasm yung sagot ko. Kaya sinabi kong, sampalin kita ng 100,000. What the fuck? Yun nga lang, dahil pinuto yung clip at kung ano-ano yung pinagsabi sa mga live na mga tanga, pinalabas ako ay masama. Pero hindi po ganun yung ibig ko sabihin. Lalo na kapag kay nahamak, no? Lalo pag hinahamak ka, karapatan mo sumagot.
Hindi pa pinahamak-hamak ka, gaganon-ganonin ka ng mga tanga. Di ba hindi? At tingnan natin guys, pakinggan natin guys, ano yung ano dito, yung ano ni Madam Malu de Los Santos. Ano yung ninalaman ng kanyang live. At mamaya po, pupuntahan po natin yung upload ni Ma'am Erica Alpon Vlogs, ang may pamagito pasabog sa mga kasinungalingan. Oh, sino yung kasinungalingan dito? Oh, tingnan natin guys. Oh, pero play muna natin to. Paihikan, sumasakit ng tiyan mo sa katatawa. Ganun po ang taong linalaro niya lang, hindi ka maiinis. Kahit pa binibigyan ka parang katawa-tawa, pero ikaw sa sarili mo natatawa din dahil hindi naman po yun ang tinatawag na hindi serious na pag-ano. Kalain mo, gagawin kang laseng, ganun. Sino bang hindi doon matatawa? Diba? Yun sa kanya, content lang yun. Pero yung iba dyan, mga tao. Oh, tignan niyo, sino yung sinasabi mo? Si Kuya Bal? Ay, si Kuya Bal, ewan ko, kung si Kuya Bal lang sinasabi mo dito. Pasasyan lang guys, pinapost ko magko-comment ako baka sabihin, iniikot ko kayo. Magreklamo kayo sa akin pag sinasabi kong iniikot ko kayo Hindi ko po kayo pinapaikot, pinapost ko lang. Pinaputol ko lang talaga. Pinapost ko para maintindihan natin. Step by step. Ibig sabihin, di ba pag nung ano tayo, mga batang maliliit tayo, bago tayo matutong magsalita, anak, ito muna ang aaralin mo ganun ka, ganun di ba? Kasi ibig sabihin, step by step, kung ako mag-react, hinihimay ko yung bawat detalye. Pero hindi ko kayo pinapaikot. Kasi kung pinapaikot ka kayo, ay grabe, karamihan sa inyo guys, retired teacher, retired professor, retired engineer. Halos nanonood sa akin professional at yung iba dito mga senior na mas matanda pa sa akin. Kung ako nagpapaikot ng tao, dapat lahat yan nagreklamo. Pero hindi, ikaw lang may sabi. Ngayon, may binabanggit siya dito. Pero feeling ko lang at opinion ko lang naman to. Play natin. Mamatay na po. Dahil alam mo naman ang taong tumatawa na walang sound. Panay ang kaya ang ginagawa ko, sinisiko ko. Dahil ako po, tawang-tawa na parang napapaihi ka, sumasakit ng tiyan mo sa katatawa. Ganun po ang taong linalaro niya lang, hindi ka maiinis. Kahit pa binibigyan ka parang katawa-tawa, pero ikaw sa sarili mo natatawa din dahil hindi naman po yun ang tinatawag na hindi serious na pag-ano. Kalain mo, gagawin kang laseng, ganun. Sino bang hindi doon matatawa? Diba? Yun sa kanya, content lang yun. Pero yung iba dyan, mga tao. Yung mga iba dyan. Sino yung iba dyan? Sige. Sasabihin, Ingrata de Ortiz, content lang at budol. Diba? Masakit yun. Pero sa kanya, baliwala. Nagsasabi siya, ito ako diba? Yun ang totoong tao. Hindi kagaya ng iba na kunwari santa, pero diba? Huwag tayong magkukunwari kung alam natin kung sino tayo. Mahirap po ang mahilig magkunwari. Like dito kay Bobby 143. Ay, naka bro Bobby, nagkukunwari ka daw. Narinig ko lang to guys narinig ko. Tuloy natin. Sabi niya. Tuloy natin. Bobby pa mo 143, makinig ka. Dahil ito ay hindi mo siguro nakikinig. Bro Bobby, makinig ka mag-comment ka dyan. Ikaw dami palang ginagawang kalokohan tuloy natin. Sa sarili mo, kailangan muna po manalamin ka para tingnan mo ang sarili mo bago ka manghusga sa ibang tao. Ha? Nanghusga ba si Bro Bobby? Tingnan natin. Mo silipin ang ibang tao pero tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Bakit? Malalaman mo, ay totoo kaya ito ng mga sinasabi ko. Ay ganito pala ako, mas malala pa. Di ba? Ito ang katotohanan na dapat ninyo. Ibig sabihin, parang sinasabi niya, kung ikaw ay may maling ginagawa, huwag kang pumuna. Punahin mo yung sarili mo. Tama naman siya doon, sa point na yon. Pero hindi ibig sabihin may ginagawa kang mali, bawal ka na pupunahin. Mali yung guys, ibig sabihin, yung pulis ba? O kaya yung judge? Sa tingin mo ba walang ginawang kasalanan sa buong buhay niya yon? Yung judge nga, yung isang judge o kaya pulis, may ginagawang kalokohan pero nanguhuli pa rin ng mga suspect. Kasi pulis ka, wag mo ako ulihin. Makasalanan ka din. Hindi ganun guys. Syempre, si Bro Bobby naman, nag-react siya based dito sa video mo. At based dito sa video ni Kuya Val. So yun, kung panoorin nyo guys, ako hindi ko inakampan si Bro Bobby dahil kaibigan ko yan. Pero kung mali, aawayin ko yan. Pero nakita ko naman yung video nakapokus si Bro Bobby sa issue.
issue guys, totally sa issue po nag-focus siya. Hindi niya inano yung kung ano yung ginawa ni Ma'am Malone noong araw. Hindi po. Wala akong narinig kay Bro Bobby. I don't know, but parang inis siya. Tuloy natin. I-apply sa inyong mga sarili. Kayong dalawa. Na sino ba ang mahilig? Nangunguna-nguna. Di ba kayong dalawa? Yun ang katotohanan na gusto kong iparating sa inyong dalawa. Kaya lang talaga, gumulo. Dahil ang akala ko po talaga, yung mga sinabi ko na yun, ay okay na. Pala, makaka-open pulon pala yun dito sa mag-ama. Di ba? Ba't parang nangyayari ngayon ang blame kay Sangkay Lods kasi nasa thumbnail si Sangkay Lods. Saka si Bro Bobby, ba't parang nag-iiba ng ihip ng hangin? Na ilbis na humingi ka ng sorry, pero bakit mo binibring out na parang ang may mali talaga dito, si Bro Bobby at si Sangkay Lods. Tandaan nyo guys, si Sangkay Lods, hindi ko po kaibigan yan. Hindi ko yan nakakausap. Pero parang sa akin, unfair eh. Parang nangyayari ngayon, alam mong sinisisi ka dahil sa sinabi mo, pero ang nangyayari, parang ayaw mong punahin ka ng mga taong ito na talaga may nakita naman ding mali sa'yo. Kailan ayaw mo tanggapin kasi sinasabi mo, kayo nga ba't nyo ako pupunahin? May ginagawa nga kayo mali. Pero hindi ganun guys, nakapokus naman sila sa issue no? Pero syempre, opinion nyo yan guys, pero para sa akin, lahat ng tao ay pwede kang punahin. Hindi ka pupunahin ng ibang tao. Nasa social media ka Nag-social media ka pa kung ayaw mo punahin ka. What the fuck? Diba guys? Sabi niyo, pinapaikot ko. Hindi ako nagpapaikot. Sinasabi ko yung totoo. Kaya ka nga nag-YouTuber Pag once naging YouTuber ka, you're a public figure. Once you become a public figure, no? Ikaw subjective ka na sa criticism. You should focus on the issue. No? Tuloy natin. Itinatanggap ko na ako yung nagkamali. Yan. Tama yan. Tanggapin mo yung nagkamali ka. Very good yan. Tama po yan, ma'am. Hindi ko sinasabing na at least hindi ako nang yurak ng tao. Kung nagkamali man ako doon sa pagdi-deliver ko. Dahil hindi naman talaga ako professional. Nakagaya dito sa sinasabing ganito, si ganinyan. At talagang ang isang salita, gagaling nilang paikutin. Tingnan nyo guys parang tingnan nyo guys, tutuloy natin to tutuloy natin. Nilang bigyan ng komento. Lalo na dito sa mananampal ng 100,000. Di ba? Sabi niya, lalo na dito sa mananampal sa 100,000. Ito, Mamaluwa, hindi kita inaaway dito Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na nagpaikot ako ng tao. Sa dami ng nanood sa akin, sa video na yon, dapat may nagsalita doon. Ang dami dyan, si Boss Bololoy, manager yon. Imposibleng din nanood yun. Ang dami dyan, pero sana, dapat may kumontra sila sa akin. Pero, ngayon, ang pinapalabas mo dito, no, parang ako yung mali. Ngayon, nangyayari, ato guys, opinion ko lang to, ang nangyayari, ako na yung nambibiktima. Ngayon, siya yung biktima. No, parang pinapalabas niya, ako yung mali. At sinabi pa niya, tandaan nyo guys wala naman akong sinabi sa kanya against dun sa pinagagawa niya sa past life niya Pero dito binanggit niya, lalo na yung mananampal ng 100,000, ang tawag dyan na may personal ka na. What the fuck? Na may personal ka na, kasi hindi naman kasama sa issue yan Diba? Bakit mo sasabihin yung issue na yung nananampal ng 100,000? Tutusin, panira yan sa amin ng ibang reactor na pinutol lang yung sinabi ko. Na sinabi ko yung 100,000, mananampal ako kasi yunuyirakan kami, pinapahiya kami na sinasabi, magdidildo kami ng asin. Sinagot ko ng sarcasm. Kaysa murahin ko. What the fuck? Pero lumalabas dito, humuhugot ka. Ngayon, para ang dating, si Marzano TV ay pinasama ka. Kasi ang galing ko mag-ikot. Hindi ako nagpaikot Pinaunawa ko lang sa mga viewers ko kung ano yung takbo ng sinasabi mo Kasi malinaw naman talaga Di ba? Lahat. Magiging maingat ka doon. Alam mo, di mo naman kailangan maging professional na reactor Hindi mo kailangan nakapag-aral ka. Puso lang ang gagamitin mo at pakiramdam. Mauunawaan mo. No? Pero pinapalabas mo na parang ako, pinasama kita, hindi kita pinasama. At mga viewers mismo ang magsasabi niyan. Karamihan dyan nakapag-aral, biriin nyo. Isang Marzano TV na paikot ko. Ang galing ko naman. What the fuck? What the fuck? Diba guys? Diba? Tuloy natin. Diba?
Ang galing niya, pinanonood namin, pinano ko. Oh. Ang galing, samantalang siya naman. Oh, sabi niya, ang galing ko daw. Oh, sige, tuloy natin. Ang kauna-unang nag-reaction dito about sa Dibo. Oh, nag-react ako, tama. Hindi ako kauna-una nag-react dyan. Ang nag-react dyan si July. Si July po nilang unang nag-react dyan. Ang dami nag-comment. Tapos ang dami nagtanong na sa akin. Oh, about dyan sa may karapatan. Di nag-react naman ako. Kaya lang sa video ko na yun, sinabi ko talaga na may karapatan si Rachel. At sinabi ko din, syempre may karapatan din si Kuya Bal Santos Matubang dahil leader siya. Pinanood mo pala yung video ko. Ako pala na una nag-react. Bakit hindi mo pa ako ginaya? Kung ginaya mo na sana yung sinabi ko, di walang problema. Ang tanong ko dyan, ako pala una nag-react. Ang sagutin mo, tama ba o mali yung reaction ko? Bakit yung reaction video ko walang reklamo? Pero sa'yo, nung nag-reaction ka, ang dami reklamo, ang masakit pa, nireact ka pa ni Kuya Bal. Tanong ko lang yan, hindi po ako nagagalit. Nag-focus po ako dun sa issue. Kasi hindi naman ako galit kay Ma'am Malu eh. Daw galit. Hindi ko nga inano yan guys kung anong inaano niya eh. No? Tuloy natin. Sige. Alam talaga, magaling sila magpadala, magpaikot-ikot. Hindi ako nagpapaikot ng tao. Hindi ako manipulator. Baka ikaw. Tanong ko lang to guys. Kasi lumalabas, playing victim ka dito eh. Playing victim siya. May sinabi pa dito sa video na to na about kay Bro Bobby. Do? So, pero ito guys, lalabas na ito. Ay, ba't ano to? Teka lang guys. May babasahin lang ako dito. Saan ba yung ating ano? May babasahin ako dito. Yung about sa sign, no? Sabi dito, no? Basahin lang natin guys How can you tell if someone is playing the victim? Number 1, they have negative concept. Or number 2, they shift blame onto others for all poor outcomes. Sa Tagalog, iibahin nila yung pagpaninisi. Mangyayari, ilbis na sila ang sisihin nila yung iba dahil sa maling ginawa. Okay? And then, meron din dito na parang they manipulate others' emotions. Ito yung masakit na portion, guys. I-manipulate nila kayo, no? Ito guys, binabasa ko lang to, No, yung playing victim ang tawag. So, ang mangyayari, paglalaruan yung emotions ninyo, papalabasin na siya ay siya yung tama, siya yung inapi. Kumaga guilt trip tawag doon. Para bibigyan kayo ng empathy, magkukuha siya ng sympathy, no? Sabi rito, speaking of getting rise out of people, a person who plays the victim will purposely tap into others' sense of empathy or sympathy or even guilt trip. Ibig sabihin, no? Ang kukonsensyahin niya, yung guilt trip niya, yung sa ibang tao, wala sa kanya. No? Into thinking they cause a folks victim's misfortune. So, it also means to control or influence the behavior of those around them, often to their own advantage. To that extent, palalabasin nila, sila yung kawawa. Sila yung inape, pinalabas na masama, gato ganyan. Tapos yung mga issue noon naman na hindi naman dapat halongkatin, iahalongkatin. Para na masabi na ikaw nga pinuna mo ako, ikaw mas masama nga ginawa mo dati Mali yung guys, walang ungkatan, focus ka sa issue. Kung nagkamali ka, at ako naman maayos na may reaction video ko. At talagang natural, nagagalit lang ako dahil nagagalit ako dun sa nangyari dahil napasama ang Rochelle. Hindi naman kita pinagbantaan. Minura ba kita? Hindi naman kita minura. Ba't nagagalit ka sa akin? Tapos sasabihin mo sa akin 100,000, mananampal ng 100,000. Tapos pagbibintangan mo ko na nagpapaikot ng tao, hindi ako papayag. Maling bintang yan, Malu de los Santos. Sa edad mo na yan, parang nanay na kita. Andun yung respeto ko. Pero sana, matuto kang rumispeto at mag-react ayon lang sa issue. Diba? Di po ako galit kay Ma'am Malu de los Santos. Sumagot lang po ako dahil bumabanat siya. Sa lahat ng mga Rochelle community, lalo na yung nagmamahal dito sa Kalingap at sa lahat ng mga nakasupport sa akin. Paniniwalaan nyo ba tong taong to? Nasa inyo na po. Kung paniniwalaan nyo at sa tingin nyo na inapi siya,
nasa inyo po ang karapatan yan. Pero ako, never po ako nagsalita sa kanya ng masama o minura siya o pinagbantaan doon sa reaction video ko. Ang sa akin lang, pinakita ko lang yung mga mali niya. Kung sa tingin mo, di ba? Sa tingin mo, mali pala sinasabi ko. Di mali. Pero huwag mo pagbibintangan na nagpaikot ako ng tao. Kasi kung nagpaikot ng tao, yung ibig sabihin nakikinig sa akin, mga bobo tsaka tanga. What the fuck? Hindi pa ako nagpapaikot ng tao dyan. Ibig sabihin, yung mga nanonood sa akin, napaikot ko. Galing ko naman. Tuloy natin. Isang word lang yan, re-reaction na nila, ibabalik-balik nila. Ako po. Hindi dahil isang word. Kasi po yung at, ng, yung exclamation point, napaka-importante niyan sa pananalita. Kaya nga kahit nga sa husgado halos lahat ng sinasabi mo, talagang inihimay-himay yun. Di ba? O, sabi, tawag dito, magkaiba yung tubo sa tubo. Kaya, minsan, kailangan mong i-post yun at, teka lang, ano ba yan? Tubo o tubo? Ibig sabihin yung tubo na kinakain, yung matamis, yung sugar cane. Isa ba naman, tubo. Tubo, yung kumita ka, yung profit mo sa English or yung sa Tagalog, yung tubo. Tubo. Yun yung profit mo. So, magkaiba yun. That's why, kailangan mo ingatan. Kaya iba yung lahat ng karapatan. Pag sinabi mo lahat yun. Pero pag sinabi mong may karapatan. Di ba? Kahit nga, maliit na bata sa kindergarten, pinag-aaralan yan What the fuck? Ibig sabihin yung teacher ko nung elementary, pinaikot lang ako. Di ba guys, magagalit yung teacher ko sa akin, baka sampalin ako nun. What the fuck? Pero Mama Ludel Santos, nothing issue, nothing personal. No, ayoko hindi kita hinahamak po. Dahil ang tatay ko po ay hanggang grade 3 lang, Hindi siya nakapagtapos ng grade 6. No, ayoko po manghamak kahit sino. Ako po ay patay gutim din nung araw, Nakapag-aral lang ako, nagsumikap ako sa buhay, pero never po ako nangahamak ng tao. Not unless na sinungaling tsaka budol. What the fuck? Pag sinungaling tsaka budol, pwede pa. Pero mamaya pe-play natin yung kay Ma'am Erica. Tuloy natin to. Hindi marunong mag-ganyan-ganyan salita lang kung ano yung dapat kong i-deliver at makikita ko lang. Hindi ko yung salita, nakukuha akong isang salita at re-reactionan kong paulit-ulit at makakakuha tayong idea. Hindi ako ganun. Hindi naman ako professional. Hindi nga ako Hindi mo pwedeng sabihin, alam nyo guys, ito Mamalu hindi mo pwedeng sabihin, I'm not a professional. No. Alam nyo guys, sa edad mong yan, ang i-excuse mo kasi hindi ako professional. Mas matanda kayo kasi sa akin Kaya nga yung magulang ko, anak, dapat alam mo ang salitang nang, nung, lahat, nang, ganon. Ganon yung nanay ko Siguro lahat tayo dumaan dun Hindi mo kailangan maging professional. Hindi pinag-aaral sa eskwelahan yan. Sa loob ng bahay, mapag-aaralan mo yan. No. Diba? Tuloy lang din. Marunong, natuto lang po ako. Mabuti na nga ngayon. Kahit papaano, natututo na rin ako magsalita. Diba? Hindi ako ganun kagaling. Nakukuha. Bakit may nagsabi ba sa'yo na hindi ka magaling? Ako ng isang clip, isang salita na paiikot-ikutin ko ang salita. Hindi po ako ganun. Dahil inaamin ko, hindi ako professional. Hindi ako magaling magpaikot-ikot na kagaya ninyo na I'm professional. Diba? Ako sinasabi ko, I'm a professional. Kayabangan ba yon? Hindi kayabangan yon. Pagmamalaki ang pagiging professional. Hindi pagmamalaki yun. Pagsasabi ng totoo, iba yung pagmamalaki sa nagsasabi ng totoo. What the fuck? Hindi pagyayabang yun. Totoo naman, I'm a professional. Pag sinabi ko, I'm a professional, ibig sabihin mo, nagyayabang ako? What the fuck? Ang nagyayabang, professional ako. Kayo, wala kayong pinag-aralan, lumayos kayo sa harap ko. Ganon yung nagyayabang. Pero yung nagsasabi ka ng totoo, ako po ay nakapagtapos. Ako po ay professional. Ibig sabihin ba, pagyayabang yun? Hindi. What the fuck? What the fuck? Pero naman, wala naman sa pagkatao. Yun po ang dapat natin. Wala daw sa pagkatao, di ba? Tingnan nyo guys
inaatake niyo yung pagkatao ng isang tao. Nakakalungkot lang. Ano, parang pinapakita niya sa mga viewers niya na parang no, ang blame nasa akin na. Kasi pinaikot ko yung mga viewers ko at parang kukuha ko ng isang word, then pinaikutin ko yung mga viewers ko. So nakakakalungkot lang. Ano? Ulitin natin yung pagkatao, sinabi niya. Ako ganun. Hindi daw siya Dahil ganun. inaamin ko, hindi ako professional. Hindi ako magaling magpaikot-ikot na kagaya ninyo na, I'm professional. Di ba? Ipinagmamalaki ang pagiging professional, pero naman wala naman sa pagkatao. Oh, di ba? Yun po ang dapat. Pinagmamalaki ang pagiging professional pero wala naman sa pagkatao. Oh, ibig sabihin, pati pagkataon ko, pinapakailam mo, that's wrong. Tandaan mo, this is only a social media. Wala kang karapatan na umano ng pagkatao ng ibang tao. Masama yan. Okay, tuloy natin to. Matanda ka pa naman. Dapat natin alamin sa ating mga sarili dahil makikita nyo po yung professional talaga na kung magsalita na walang kayabangan, di ba? Ibig sabihin, pag ang professional walang yabang. Ibig sabihin, si Duterte hindi professional, abogado yun. Si Duterte nagmumura yun eh. Kung ano pinagsasabi nun eh. Ibig sabihin, di professional yun. Professional yun! Tsaka lahat ng tao may yabang. Kung hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng tao walang yabang. Lahat ng tao may yabang. Bawat tao, sabi sa Biblia, bawat tao sinungaling. Totoo yun. O, tuloy natin. Ang iba nga dyan pinagyayabang kung anong professional, pero nakikita naman natin na puro kayabangan lang naman. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, ang hirap dito sa social media na nakikipag-rebuttal tayo, sila ay nabunso. O, tignan mo ha. Nakikipag-rebuttal daw tayo. Ako hindi ako nagre-rebut. Di ba? Sumasagot lang ako. Nang maayos. With respect. Nak ng pateng. Tuloy natin. Ay, galit. Di ba? Pero pag sa kanila, tuwang-tuwa na nakapag-like ka ng tao, minuruyura ka ng tao. Paano ka niyurakan, madam? Ako hindi ko niyurakan, ha? Wala akong sinabi. Pangit mo. Walang ganun. Wala akong sinabi yung pag-yura ka. Uti mo yung kung anong status ng buhay mo, hindi ko pinakailaman. Nakapokus ako sa issue. Sagutin niyo ako, mga viewers natin. Ako ba ay nang yurak ng pagkatao ni Mama Lu? No. Sumagot lang ako sa issue. Kung magsabi kong pabida-bida, ano masama? Real talk yun. Pero sinabi ko ba kung ano yung kinakain mo, ano yung itsura mo, kulay ng balat mo, wala akong ginanong, guys. Hindi pang yuyurak yun. Ang tawag doon, real talk. Natuloy natin. Alam niyo po dyan sa mga comment section, nakikita ko. Alam mo, naaawa ako doon sa mga taong nagko-comment na si ganito, si Malo de los Santos, ganito. Alam niyo, nakakaawa kayo. Pero alam niyo guys, ako sa akin, mali naman yung magko-comment kay Mama Lu na parang inaatake niyo siya. Kasi ganito, ako nga, hindi ko mabanggit yung alimango eh. Kasi although wala namang problema yun, kasi alimango, alam mo masama sa alimango. Pero hindi ko binanggit, ngayon ko lang binanggit. Pero nung live ko, hindi ko binabanggit. Kasi hindi naman kasi kasama yun eh. Pero si Kuya Bal, syempre, thumbnail niya yun. No? Karapatan niya yun. Pero sa akin, hindi ko naman inano siya. So, naintindihan ko naman siya. Kailan ba't galit na galit ka sa akin? Buti nga ako nagpaunawa kung ano yung mali mo dun eh. Sa lahat ng mga reactor, sino nag-react ng tamang reaction video dun kay Kuya Bal? Di ba ako lang yung nagsabi? Ano yung pinagkaiba? Ng lahat. Tapos sinabi ko pang, magkaiba yung lahat ng kaysa may karapatan. Nag-educate nga ako doon eh. Hindi naman ako nang walang iya eh. Hindi nga ako nang yurok eh. Hindi nga ako nagpaikot eh. Kahit bata, maintindihan yung sinabi ko eh. Tuloy natin. Nakakaawa po kayo. Dahil alam nyo, hindi nyo kilala si Malo de los Santos. Dahil si Malo de los Santos, wala siyang ginurakan tao. Wala. Ulitin natin. Ng lalait ng Ulitin natin to guys. Ulitin natin. Diba? Pero pag sa kanila, tuwang-tuwa na nakapag-lait ka ng tao, nakapag, ginuruyura ka ng tao, alam nyo po dyan sa mga comment section, nakikita ko.
Alam mo, naaawa ako doon sa mga taong nagko-comment na si ganito, si Malo de los Santos, ganito. Alam niyo, nakakaawa kayo. Bakit? Nakakaawa po kayo. Bakit Dahil po? alam niyo, hindi niyo kilala si Malo de los Santos. Oh, hindi na daw natin kilala si Ma'am Malu de los Santos. Tama naman po yun. Pag hindi nyo kilala yung tao, wala tayong karapatan manghusga. Tuloy natin. Dahil si Malo de los Santos, wala siyang ginurakan tao, hindi siya. Sabi niya, si Malu de los Santos, wala daw yinurakang tao. Di ba? Tuloy muna natin. Lalait ng tao, kaya lang po talaga, minsan, talaga, kayo ang dapat kayo maawa. Ipagdasal nyo ang sarili nyo na sana walang mangyari sa inyo na hindi maganda. Dahil po, ang kagaya nyo na mapaglait, mapanghusga, kung makakomment kayo, akala nyo kilalang kilala nyo. No? Okay, hindi natin siya kilala, guys. Press! I-play natin kay Ma'am Erica Alpon Vlogs. Play muna natin to, guys. At mga kaibigan, patamsak naman siyempre po. Patamsak po. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Ay. Tingnan mo. 60 ba lang ating tamsak sa 100 live viewers na po. Patamsak muna. Bago natin i-reveal to. Ano mga kaibigan? Sige na po. Sige na. Sige na. Pag-iusap. Ayan. Hindi, okay lang. Basta mapasaya ko kayo. Ito na lang. May bigay ko sa inyo ang tamang balita. Na ako po ay hindi nagsisinungaling na hinahanap po siya ng tao o mga tao dahil marami daw sila. Hindi ko po alam kung ilan sila kasi hindi po ako sumali sa kanila. Pero alam ko po itong usapan na ito. Saan natin? So guys, ito ngayon merong sinasabi si Ma'am Erica Alpon dito na isang OFW at ito na nga, no? Inilabas niya to sa kanyang live. Ngayon, ipi-play po natin dahil this is a public video, ipi-play po natin. Pero remember guys, tayo ay magbibigay lang ng opinion at syempre hindi ko naman sinasabing paniwalaan natin. Nasa inyo pa rin po ang pagdedesisyon kung sino paniniwalaan nyo. Pero po ito ay taga Saudi, OFW, hindi ako nagkakamali. So, play natin to guys. Naka-downline kay Miss Malu de los Santos. Member po ako dati sa Kalingap. Buwan-buwan po nagbibigay kami. Kami po ang KKST. Isa po ako sa KKST. At nung nagkaroon po ng 1OT, kami po ay nagpa-member. Ang sabi nila ay magpadala lang kami kung magkano yung ipapa-member namin. So, Ito po mga kaibigan ay nasa Saudi na yun, ano? Sa Saudi. Actually, ito po ay KKST. Kalingap KKST. Kalingap dahil sponsor team. Sila po, ito pong nga ito, ay nagbibigay din sila. Kahit sila po ay nagtatrabaho sa isang sambahay, nagbibigay kasi sila po ay may pusong Matulungin. Okay. Dahil kahit paano nagbibigay po sila sa kanilang kaya. So, to mga to is parang sumali sa group dito nga sa Kalingap, no? Sinasabi ni Ma'am Erica na ito yung mga kasambahay, no? So, pag sinabing kasambahay, guys, syempre shoutout sa lahat ng mga kapwa OFW natin dyan na talagang, syempre, mahirap ang buhay ng kasambahay, guys, ha? Tuloy natin. Buwan-buwan po yan. Sumasama sila sa akin. Sobra to. Alright. Naginawa na nila ngayon dahil hindi na masyadong siyempre, hindi na sila masyadong hindi sila makapag-bigay ng siguro, siyempre, may pamilya din po sila. Ginawa nilang KKST, Kalingap, dahil supporters team. Okay. Ngayon po. Buhay pa po ang group, binuhay nila. Sila lang nandun doon kasi itong Malu de los Santos ay nila palabas. Umalis na daw ako doon. Sabi ko, siya unang tumalon siyang admin, siya unang tumalon. So, sinasabi niya na, ito guys, di ko pinapaikot, pinopost ko lang. Sinasabi niya na siya, si admin daw si Malu de los Santos sa GC na yon, tapos sinila siya palabas. So, ganon, di ba? So, tuloy natin to. So, walang doon, syempre, nahila niya ako sa labas. Wala naman akong atraso doon, kaya kahit umalis ako o hindi, okay lang yan siya. May atraso siya, kaya siya tumalon. Mahilig ka talagang tumalon, palaka ka talaga, no? Guys, natawa lang ako, baka sabihin na nga, natawa lang ako kay madam. Tawa kasi itsura niya. Kasi yung tawa niya ang kulit, Tuloy natin. Grabe naman. Tumalon ka na sa DC. Ito, ulo yung talon, Tumatalon. Yan. kay po ang pangalan kay Ate Edna. Kaya Ate Eden nakapangalan. Okay. Nung nagkaroon Parang ito ata is parang networking, no? Hindi ko guys, correct nyo ako. Yung parang 1OT is para siyang
para siyang networking. So, wala akong idea guys, limited po yung info ko dyan. Syempre, wala akong idea dyan. Pero, focus tayo dito sa sasabihin ni ate na kapwa OFW natin. Nasa Saudi ata to. Ng one of the, kami po ay Umpisa na lang natin, baka kala nyo, sabi nila, kala nyo paulit-ulit to ha. Diba ha? Ulit-ulit. ako po ay naging member ng one of the na tawag dito. Naka-downline kay Brother Sparrow, Miss medyo shout out. Malu de Los Santos. Ayan, binanggit niya si Ma'am Malu de Los Santos dito. Sige, madam. Member po ako dati sa Kalingap. Buwan-buwan po nagbibigay kami. Kami po ang KKST. Braveheart, hindi na shout out. Isa po ako sa KKST. At KKST. nung nagkaroon po ng one of the, kami Mm. po ay nagpa-member. Ang sabi Okay. nila ay nagpadala lang kami kung magkano yung ipapa-member namin. So, nakalagay po ang pangalan kay Ate Edna. Okay. So ngayon, nagtatanong po kami kung kanino namin hahanapin yung mga item namin kasi po 2 taon na po Ha? kami naghihintay ng kasagutan. Sa KKST po kami 2 years? member. Nag-line namin kay Sis Malu de Los Santos. So, ibig sabihin to guys, post muna natin. Hindi ako nagpapaikot ha. Ibig sabihin, sinasabi niya, no, hindi ko alam yung one opt-in na yan guys, walang idea. Pero di sinasabi, ang downline sila. Ibig sabihin, kung nakikita niyo yung sa mga networking, sa may mga idea dyan, ibig sabihin sila yung legs ni Malu de Los Santos. Ibig sabihin, kung legs sila ni Malu de Los Santos, ibig sabihin, kasi ako guys, nakasali na ako sa networking eh. Pero ibang networking. So, ito guys, sa mga walang kaalaman about sa networking, at ang networking po, kumikita ka dyan through legs. May legs ka, mayroong kaliwang paa, kaliwang paa, kanang paa. Ngayon, kapag yung legs mo, nakompleto mo yan, doon papasok yung kikitain mo sa networking. Yun nga lang, may mga networking, dapat ang networking po ay mayroong produkto. Kapag walang produkto, kunwari, niyayabang lang yung, ito guys, in general to niyayabang lang nila kung magkano yung kinita nila, nakabili sila ng kotse, yumaman sila, doon, red flag yon, huwag kayong sasali doon. Pero may mga networking po na maayos talaga na mayroong produkto na ipinapakita. Kasi may ano po yan, kinikilala pa rin naman ang networking sa Pilipinas, no? Hindi naman siya masama talaga. Not unless kung merong produkto. Ngayon, kapag walang produktong ibinigay po sa inyo, doon kayo kabahan. Kasi lalabas, ano yan, scam or pyramiding scam. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing, ito nga, wala akong idea po guys. Tandaan niyo po guys, nagbibigay lang ako ng general knowledge. No? At lumalabas nga 2 years ago na to. So matagal na 2 years. Posible namang kalimutan mo to. Tuloy natin. Gusto po namin maglaro. Marami pa po kami na naghahanap. Ha? Yo, post na natin. Hindi ako nagpapaikot ha. Sabi dito, marami silang naghahanap. Tuloy natin. Biglang pong umalis si Sis Malu sa aming GC. Okay. So ako po, Mm. gusto ko sa kanya kasi Mm. po hindi niya naman kailangan. Pero matagal po bago kami nagkausap ulit. Halos Lani, 2 taon. Lebu. Kaya lang, may voice message po si Sis Malu sa akin at paparinig po sa inyo. Oh, Nangako po siya na ibigay lang ang pera. So nagpa-member po ako ng 8,999. uy, malaking pera yung 8,000 ha. Siguro sa iba, parang maliit lang yan guys, barya lang. Pero guys, malaking pera yan sa mga kasambay o mga katulong. Lalo sa ibang bansa guys, di ba? Tuloy natin. 8,000. So bali ngayon, po ay isang katulong. Kaya po ako sumali sa one of the, kasi sabi nila investment. Ako po ay may sakit. Oh, kawawa naman. 2 po sila. May sakit siya? Usapan po namin sa KKST. Oh. Ingat ka, Helper. Sports supporters team. Ang Oh. usapan po namin ay Mm. si Sis Malu Ah. ang magiging leader namin. Okay. So nakapangalan po ang pera namin kay Tapos, po, nagtatanong po kami kung kanino po talaga namin makukuha ang item namin or ibalik po namin. Narinig niyo po mga kaibigan? opo, narinig pa namin. Sige. Kasi may sakit po ang magulang ko. Kawawa naman. Narinig niyo? Usap na po kami ni Sis Hindi po Malu gumagalaw eh. de Los Santos. Hanggang ngayon po, pinapaasa niya ako. Ano yun? Asa na lang ako ng asa? Mananahimik na lang po ba ako? Kayo po ang humusga. Kasi nagsabi siya ng Clarito. Thank you. Asan po? Hinahanap po Thank namin you so much. ang binayaran na niya. Sa ibang tao,
Nasaan? Bakit namin hahanapin ang Malu de los Santos o kung sino man ang dapat namin hanapin? Dapat namin pagtanungan. Blanco po lahat. Ang pangako na tumulong kami sa Thank you so much. mga tao. Ginagawa naman po namin kahit mahirap po ang trabaho dito sa abroad. Kung makagawa po kami ng paraan, makatulong din naman po. Hindi po kami nanginingil. Hindi po kami nagpapabalik. Pero ang tawag po ng investment ng 140 na yan, tinatawag nilang investment nasaan? Patay. Ito guys, delikado po siya dito. Kung totoo ba to? Eh sabi natin may video. Kasi pwede naman, madali lang pwede niyang itanggi ito. Pwede niya sabihin hindi naman totoo yan. Pero guys, may video si Ma'am Erica. Pero hindi ko sinasabing maniwala tayo. Still kayo man magbe-verify niyan. Pero kung sinasabi ni Madam, marami daw sila. At nga, ang ayon sa kanya, ayon sa kanya, ang sinasabi nila tong investment. Pag sinabing investment to, kasi masama po kasi sa batas yun, pagkakaalam ko po, kasi mangyari, kung ito'y mapapatunayan na totoo, at malalaman po ng mga investigador to, at kung magko-complain sila sa NBI, pag sinabi, kunwari, inalok mo siya, oy, sumali ka dito sa aming business, tas may pinangako, ito ay investment. Ngayon, pag nagbigay ka ng 8,000, ito guys, example lang pag sinabi, pag nagbigay ka ng 8,000, kikita ka ng 100,000 after 1 month. Pero pag wala kang nakuha ang produkto at hindi na ibalik yung pera mo, so that's a red flag guys. At ito ay pwedeng kasuhan to ayon sa batas. Kung ito po ay totoo. Okay? Anyway, sabi ni Ma'am Malu, hindi natin siya kilala. Hindi man ako nanguhusga. Hindi ko naman sinabing totoo nga to. Pero si Madam, to guys, OFW sa abroad. Nakakaawa. For the past 2 years, walang nangyari. Based dito sa kanya. Inaabangan niyo yung pera niya. Tuloy natin. Sabi nila sila na ang bahala. Kami na lang tayo magpa-member. Saan? Ang hirap. Maliit lang na bagay sa inyo yan. Pero sa amin yung katulong. Marami kami katulong. Naiyak-iyak pa si ate, Gigil na gigil Nakita ko lang guys, based lang dito sa video Baka marami pa. Mas marami pang lalabas kung sakasakali. Baka marami pa. O mas marami pang lalabas. Medyo kinikilabutan ako dito guys. Kasi, alam nyo guys, pag ito ay totoo, ay hahabulin ka ng NBI. Lalabas, scammer ka. Kung totoo man to. Kasi guys, bawal po sa batas to. Lalo na nagbigay sila sa walang nakuha silang produkto. Delikado to guys. Kaya sabihin na natin matagal na to. Kasi pwede mo tong ireklamo talaga guys sa authority. Kung totoo man to. Tuloy natin. Naknapateng. Kawawa naman yung mga katulong na katulad namin. Kayo, pera na kayo Awa naman kayo. Diba? Katulong yan Ako, nanay ko naging katulong Kaya ramdam ko yung hinanakit ni ate. Diba guys? Tuloy natin. Ang investment. Ang tulong ay tulong. Parang sinasabi ni ate, pag tulong-tulong, wala nang balikan tulong Pero pag sinabi mong investment, at minangako ka na may balik sa amin, may return, dapat ini-expect namin yung balik. Sabi mo investment According sa kanya pag walang bumalik at talaga napatunayan ng batas na talaga may lumabag dito, naku na guys, maniwala kayo. May labag to sa batas, Hindi po ako abogado, pero ay naku po, ng pateng. Tuloy natin. Sis Malu, andito ang voice message mo hanggang ngayon. May voice message. Kung talagang tumutulong kayo sa mahihirap, gawin ninyo ng ulitin natin, balikan natin yung video ni Ma'am Malu de los Santos. Na sinasabi niya, wala daw siyang yunurakang tao. Ulitin natin to guys, hindi natin siya kilala. Na mapaglait, mapanghusga. Kung makakomment kayo, akala nyo kilala nyo ako. Tapos? Sabihin nyo na mentality, alimango mentality. Hindi nyo alam kung ano ang alimango, ang kahulugan ng alimango na yan. Diba? Kaya, pasensya na kayo mga kapatid. Dahil naiisip ko na mapaglait, mapanghusga. Kung makakomment kayo, akala nyo kilala nyo ako. Sasabihin nyo na mentality, alimango mentality. Hindi nyo alam kung ano ang alimango, ang kahulugan ng alimango. Walang guys, gusto ko yung... Nakakaawa po kayo. Bakit? Dahil alam nyo, hindi nyo kilala si Malu de los Santos. Tapos? Si Malu de los Santos,
wala siyang ginurakan tao. Oh, wala daw siya yunurakan tao, pero sabi ni ate, Dito ang voice message mo hanggang ngayon. Kung talagang tumutulong kayo sa mahihirap, patay. ninyo nang maayos. Oh. Umiiyak-iyak pa yung ale. Kasi may sakit ata yung magulang. O, di ba? Umiyak-iyak pa siya. Katulong yung guys. Magkano sahod ng katulong sa ano? Hindi ako nang didegrade ng katulong, guys. Mahal ko ang katulong dahil ang nanay ko naging katulong. Oh, play natin to. Hindi yung nasa video lang kayo. Oh, Yung investment ay investment. ang tulong ay tulong. Oh. Salamat po. Sana po. Si Kuya Bal Santos Matubang, Kuya Bal. kunin nyo ng panahon. Yan. Hindi po malaki ang aking naiambag. Mm. Pero pinaghihirapan ko po. Wawa naman, oh. Tahimik po ang tao. Taragis. Pero, huwag naman ganun. Makipag-usap kung sino ang dapat namin kausapin. Kung sa iba hindi na nila gusto kunin, ang kukunin ko. Magdadalawang taon na po kasi. Oh, kita mo, magdadalawang taon na kasi. What the Ako, malakas kong sabihin, sa harapan nyo guys, malakas kong sabihin, wala akong yunurakan tao. What the Oh, sige, wala akong yunurakan tao guys. Ganito ng inano ko ng investment at hindi ko binabalik yung pera. Wala. What the Ang tanong, mayabang ba ako o nagsasabi ako ng totoo? What the guys, pero sabihin ko nga sa inyo, hindi ko sinasabing totoo nga to. Diba, nasa inyo pa rin paniniwalaan nyo. Pero guys, grabe naman yan guys. Iyahalap mo yung mukha mo, tapos umiiyak ka. Yan ba ay magsisinungaling, di ba? Pero hindi ko pa rin kayo pinipilit guys ha. At hindi ko sinasabing totoo, sinasabi ni ate. If ever na totoo to. If ever na totoo. O, inulit ko na o, tuloy natin. Kahit isang item wala ako nakuha. Kahit isang item wala siya nakuha. O, red flag yan. What the Ang gusto lang ni ate, maibilik yung pera niya. Pero kung magreklamo to sa guys, authority, ay maniwala ka. Ay ate, kung totoo man yung sumbong mo ate, magkakapera ka pa yung ininvest mo, mas malaki pa makukuha mo. Kasi hahabuli mo to. Ay, malaki ang balik sa'yo. Maniwala, kung totoo man. Tuloy natin. Ito ako nag-aalaga ng matanda. Mm. Wala akong tulog. Oh, Halos 24 hours. wawa naman, no? Tulog ang amo ko. Oh, Bawal tayo. wawa naman. Matanda ang amo ko. Hindi nyo na pakialam yun. Ang akin po, ibalik po ninyo ang aking 150. At marami pang lalabas sigurado ako. Oh, marami pang lalabas. Basta ako, wala akong yunuyurakang tao, ah. What the tuloy natin to. Mga nangangailangan din katulad ko. Yun lang po. Pasensya na kayo. Wawa si ate, umiyak, oh. Sa mga nanonood. Salamat po. Wawa naman, oh. Ito, walang nagputos sa akin. Wala akong pakialam kung sinong mga kaaway ninyo sa video ninyo. Oh. Live ninyo, pero yung sa akin, pakilang po, please. Kung tumutulong talaga kayo sa mga tao, may sakit ang magulang po. Wawa naman. Salamat po. God bless. Alam nyo guys, nadudulog yung puso ko dito. Naawa kay ate. Yan po mga kaibigan, napanood po natin. Nakakaawa. Ano po ang masasabi niyo doon? Sasabi ko lang doon, awang-awa ko dun sa katulong, ng pateng. Pero sana papakinggan to ni Kuya Bal. Sisira na naman ng kalingap neto guys. Hirap neto guys, ganito. Mahirap to. Yan. Ito pong si Malu de los Santos na sinabi ko po ay budol. Oh, sabi niya, budol ah. Si Malu de los Santos daw ay budol, sabi niya. What the Sabi niya guys, based sa video pero tuloy natin. Budol ka, budol. Oh. Pero hindi ko naman sinasabing totoo nga, pero sabi ni ate, ni Ma'am Erica, Erica Alpon. Budol. Ako Oh, nga budol. mismo na budol mo eh. Bakit po? Lumabas na isang budol pa at marami pa daw ilalabas. Oh, sabi niya, pati daw siya na budol, di ba? Hindi ko alam kung ano ba ang ilalabas niya. Oh. Sinend lang po niya sa akin yan, mga kaibigan, kaninang umaga. At humingi po ako ng permiso kung pwede kong ilabas ito dahil nabanggit po dito sila Kuya Bal at
Ate Edna, oo. Hindi tayo ng permiso kung Oo. ilabas. Hindi po yan basta-basta. Dalawang isip po ako kung ilalabas ko o hindi. Kasi, mapapatunayan po talagang napakasinungaling yan. Oh. Sabi ko sa inyo, Siya may sabi niyan guys ha, mapapatunayan napakasinungaling niyan. Si Marciano mayabang eh. Mayabang eh. Tuloy natin. Abot ako sa bawat video yung binibitawan niyan dahil Dismayado si Ma'am Alpon, no? Tingnan nyo guys, oh. Dismayado siya, oh. Yan, oh. Kasinungaling niya talaga. Oo. Uber. Pag tumawa tayo, labas na lang hala. Ay, naku. Sinungaling na sobra. Oh, sabi niya, sinungaling daw. Di ako may sabi niya, no? Piniplay natin yung video dito. Tuloy natin. Anong gagawin natin dyan mga kaibigan? Siya ay nagsisinungaling. Paniniwalaan po ba natin yan? Isang taong ganyan? Mga Rochelle fans, sumagot kayo sa akin. Rochelle fans, Team Kalingap. Oh. Sabi ni Ma'am Erica Alpon, paniniwalaan nyo ba? O ngayon, nasa inyo pa ang pagpapasya. Pero ako, maniniwala ako sa nagsasabi ng totoo at sa taong mga inaapi. Hindi ako kakampi sa taong umaapi. Dahil ang mga Rochelle fans, Team Kalingap, mapagmahal sa kapwa, hindi nanlalamang at hindi nangyuyurak ng kapwa. Tuloy natin. Ay isang matulungin at sa kapwa. Sa maliit na bagay, sa maliit na ano, o kaya maliit man, hindi man, kahit maliit pa yan, hindi pwedeng ganun-ganun lang kasi Oo, tama. ibibigay niya at ibabalik niya ang pera. Dahil kasi, bakit hindi niya ibabalik? Kung ano-ano kasing sinasabi niya na, akong bahala, akong magbebenta, yun kasi yun. Kaya siya sinisingil. Patay. Kung nga pinapamember siya, one of yan, pinapamember nga, kung gusto niyo lang. Pero, Okay. ang sinasabi niya kasi is investment. Papakita niya pa yung mga pyramid na doon, nakatatlong patong na siya. Ibig sabihin, may kita siya. O kung tatlong patong, tatlong station, ay kumikita siya ng malaki kasi tatlong patong daw yung legs eh. Based yan guys sa networking sinasabi niya, agree naman ako doon guys, kapag nakatatlong level ka, kumikita ka doon, totoo yun. O paano naman yung iba na nasa baba niya? Sasabihin niya, Kawawa. mahigit 100,000 nga daw ang lugi niya daan. Ay, walang pakialam yung ininganyo niya. Walang pakialam yung kung 100,000 man ang yung pang-iinganyo niya sa tao, ibang klase kasi. Yun ang hindi niya iniisip. Kasi masama kasi guys, pag nangako kayo, ay may balik yung pera. Wag po, delikado po yun. Wag niyo pong gagawin yun. Hayaan sila, mag-encourage kayo na sumali, pero wag kayong mangangako na, oy, after kikita kayo, investment to. Wag guys, kasi pwede kayong kasuhan sa NBI o sa otoridad. Siya magsasalita. Ayan yan tuloy, siyempre sisingilin siya. Yung pangako mo, na ikaw ang tutulong, ikaw ang magbebenta, ikaw ang gagawin, gagawin. Hindi naman po niyo yun. Diba? Pangako na nakapako, 2 taon po. Ano ba tawag yun? Diba po, budol? Ako, tama naman kayo dun, Ma'am Erica. Kapag nangako ka at 2 years na hindi mo pa binabalik, ang tawag nga dun, budol. Nagbe-base lang ako sa sinabi niya. May tanong siya eh. In general term, in general question. Tama naman, budol yun. 2 years di mo binibigay, budol yun. Ulitan eh. Wala kayong gagawin. Narinig naman po niyo yun sa salita niya, di ba? Pangako na nakapako, 2 taon na po. Ano bang tawag doon? Di ba po budol? Budol. Budol siya ng tao. Yan ba? Budol yung ganon, di ba? Pero hindi ko pa rin sabihin na ginawa nga niya. Nandito ako para mag-react, pero hindi ako para humusga. Tuloy natin. Kung isang taong kapanit-paniwala, isang charity, na kunyari na akala niya, ang gaganda ng mga bunganga, ang mga kanyang bunganga. Paktay! Sabi ko yung balismay. Tutuwa naman dito kay Ma'am Erica Alpon. Masayahin, ano? Braveheart. Ayan. Hi, Madam. Erica Alpon. Good afternoon po. Cute, no? Marie Pineda, yes, 168, Ice, shout out. Shout out po sa inyo lahat. So anyway guys, anyway, sana po ay hindi kayo nagtampo sa akin, nakuha nyo po yung pinopoint ko dito, no?
Kalingap Team Kalingap Dance. At shoutout ulit po sa inyo lahat, especially kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung napapanood din Kuya Bal to, Kuya Bal, sana mapanood nyo to, no? Kasi napakalaking awareness to. Pero ngayon guys, tandaan nyo po guys, hindi po ako nag-repat. Sumagot lang po ako sa sinabi ni Malu de Los Santos against me. Na sinabi niya nga, binalik niya naman yung 100k, no? Pero sinasabi niya, nagpaikot daw ako. Mag-comment po kayo kung totoo bang nagpaikot ako ng tao. Kasi kung napaikot ko kayo, may mga engineer dyan, may mga professional dyan, na nagsasabi sa akin, na ay nanonood sa akin, dapat magsalita kayo kung napaikot ko kayo, di ba? At syempre guys, hindi ko naman magagawa na magpaikot lang ng tao. Basta tandaan nyo guys, ang Team Kalinga po ay hindi gagawa ng masama sa kapwa. Lalo na sa mga mahihirap na katulad ng mga katulong. Kahit nasa abroad yan guys, maliit lang sahod yan. Sana po tayo, no, magsama-sama tayo, huwag tayo maghiwalay. Iisa lang po tayo, one Kalingap, one family. And this Berzano again, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Sumainyo Team Kalingap Dance. Kalingap Kalingap Dance. Palain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers. Huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalan, saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Team Kalinga Dance.